Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. DPWH sa bitman sa pagpagibunin mga overpriced na farm to market roads. Subuot mga anomalya sa mga programa kan Departamento sa Salud, pag-iimbestigaran duman sa Kamara. Unprogrammed appropriations dahil pwedeng halion, kasunod kan pangapudan na gibuhon zero sa 2026 budget. Representative Barsaga, masok na din impeachment complaint kontra kay Presidente Marcos. Bureau of Immigration, inaaram na kung si isay sa 33 na sabit sa flood control projects ang nakaluwas na sa Pilipinas. Sa lado lokal, Bicol Region, top 1 sa pinakadakol na farm to market roads. DOH Bicol nagpagirumdum sa mga miyembros kan media dapit sa ethical na pag-report kan mga isyong may koneksyon sa mental health. Kamugtakan kan panahon, bagong LPA nasa iripan sa parte kan Palawan. Sa luwas kan Pilipinas, suspect na nag-atake sa synagogue duman sa United Kingdom nakipag-alyansa sa ISIS. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta, inutuntan mga bareta sa lado nasyonal na diskubre sa pagdangog kan budget sa Senado na igwaman anomalya sa mga farm to market roads and DPWH. Pero sa mga flood control projects, may anomalya man ang ahensya sa mga farm to market roads kung saan ang end user iyo ang Department of Agriculture urog na ang mga parauma para sa paghatod kan mga gusi asin man mga produkto. Sa 2024 national budget na pag-araman na overpriced ang nasa 10.3 billion pesos ang farm to market roads na manunuparan duman sa syudad kan Tacloban, digdi sa Camarines Sur, Bulacan, Eastern Samar, asin man sa Daraga Albay. Nagluluwas na 15 mil pesos sana ang benchmark na kantidad alagad overpriced ni nasa 348 mil pesos kada metro ang ipinapagibong tinampo. Apera sa Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na sobradong marayo overpriced ang proyekto asin ini malinaw na korupsyon. Pagrekomendar ni Gatchalian na tabtaban ni nasa 30% ang nasa 16 billion pesos na pundo para sa farm to market roads sa lindong kan 2026 budget kan Department of Agriculture. Yan, tanto pinapaimbestigaran man sa Kamara ang nagkapirang mga kongresista na subot pang abuso sa paggamit kan pundong nakatagama sa Health Facilities Enhancement Program as in iba pang programa kan Department of Health. Sa pigsunad na House Resolution number 353, pigsabi ni House Deputy Minority Leader and Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na mayor na dapat si Ripon ang mga daiman na kumpleto, abandonado asin dain na go-operate na mga hospital asin health facilities kan DOH. Pinapaimbestigaran sa Kamara kan nagkapirang mga kongresista subot pag-abuso asin paggamit kan pundong nakatagama digdi. Sabi pa sa informasyon nakapalaman man sa House Resolution number 351 na pigsunad ni Shell Jokno asin man Percy Sindanya asin man Dinagat Islands Representative Kaka Bag-aw na nasa 400 billion pesos anay paluwas na pundo sa mga lokal na gobyerno sa lindungkan HFEP sa nagtalikod na dekada para ini sa pagpatindog, rehabilitasyon asin pagpagayon kan barangay health stations, mga rural health units asin medical facilities sa nasyon na pirasa naman ang nag-ooperar sa ngunyan.
Iguana kitang 15 minutos, makalis na an alas 12 ni Nodoy, labyugtan mga bareta niya to sa lado lokal, structural repair, kan o kaipuhan, kan perang parte kan merkado publiko, digdi sa Naga. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Kabali sa ipapas irarom sa structural repair ang pirang parte kan Naga City People's Mall pagkatapos na mahilingan ining bakong maray na sitwasyon. May mga libre na nahihiling sa mga may midsection, may duwaman sa pwestoan isinarana, uli sa natitipak naman. Ang sitwasyon na ini sa Naga City People's Mall ang napag-ulay na ninda City Mayor Lene Robredo, Market Superintendent Mon Florindo asin mga official kan Pares para Vendors Association na nadadangugman kan mga taga City Engineers Office. Sinabi ni Florindo na kaipuang gibuhan na ng pagi ang mga lugar na may mga libre na nararata antes na maglala ang sitwasyon. Alagan pagsiguro kan opisyal na salbado pa man sa publiko sa kabilugan ang merkado publiko. Para sa BBS News, Boyet pa. BBS Basta Bareta, sigurado. Dagos-dagos kita sa paghatod kan mga bareta sa lado nasyonal dahil dapat na ipaghadit ana record na dikit na pagrikas kan inflation kan nakalis na Setyembre na na-record sa 1.7%. Sigon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, nakipag-coordinar sinda sa economic team kana administrasyon asin nagsabi subot ini na daypaman naglalampas sa projection rate na 2 hasta 4% na inflation ang rate na na-record ka nagtalikod na bulan. Sinabi ni Castro, harayo pa ini sa projection rate mantang nahihiling subuot na kapwa ninda DepDev Secretary Arsenio Balisacan as an Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go na maluyaman ang paglangkaw kan record na inflation. Sigon kay Castro, ang rason kan paglangkaw sa presyo kan gulayon, dara kan dagos-dagos sa sinsunod-sunod na bagyo na nagtatama sa nasyon dahil palang nahaloy. Katakod kay ni sinabi kan Philippine Statistics Authority na ang September inflation rate mas maluya pa man giraray kumpara sa 1.9% rate kan September 2024. Mientras tanto dahil man da pwedeng halion ang unprogrammed appropriations sa Singibon Zero sa 2026 national budget. Kasunod ini kang pangapudan ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno nagaro da ginibong pork barrel and unprogrammed appropriations. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, da imaobra kon gibon zero and unprogrammed appropriations ninulita importante ini sa pagpautob ka nagkapirang programa kan gobyerno o rugna kon may biglaan na pangangaipo o emerhensya. Paliwanag ni Yosek Castro, dahil man tulos-tulos nagagamit ang mga pundong ini kung mayong kumpletong dokumento. Dinagdagpa ni Castro na may bastanting mekanismo para man mabantayan asin masiguro ang tamang paggamit kan pundo. Inasigurar ni Undersecretary Castro na piga-asigurar kan presidente na mapapaduman sa tama ang paggamit ka na sa 250 bilyon pesos na unprogrammed appropriation sa lindungkan 2026 national budget. Sinabi pa ni Castro na ang paggamit sa pundo, sakop ini kan conditional implementation bilang parte kan pag-ingat kan presidente sa kwarta kan gobyerno. Sabi ni Castro na may mga nagrereklamo sa dai pag-release kan sa indang pundo. Sinabi ka ini na pigpapa o tinatawan importansya kan presidente ang kwarta kan banwaan. Nagpaluwas kaya kan sa iyang nasa buot si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa paikan sa rong privilege speech kaso o kana Oktubre 7 kung saan binatikos niya ang subuot paglobo kan unprogrammed appropriations sa propwestong 2026 national budget na nagpakol sa 250 bilyon pesos. Sigun ki Jokno, dai ini o bakong mga contingency fund kundi pundo para sa Dracula, planado as regular na programa dahil digdi nangapudan siya na halion o gibon zero and unprogrammed appropriations sa masunod na taon. Iguana kitang 20 minutos, makalis na ang alas 12 minuto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal.
Nagsunad ang kampo kan kontraktor na si Curly Discaya nin petition for habeas corpus para man mapalibre siya sa kustodiya kan Senado. Sigon kay Attorney Cornelio Samaniego III, ang abogado ni Discaya na mantinido pa man giraray si Discaya sa Senate Detention Facility, poon kan ma-cite for contempt ini kan Senate Blue Ribbon Committee sa ginibong hearing kan September 18. Ang petisyon pigsunad sa Pasay City Regional Trial Court Branch 298. Dinagdag pa kan abogado na ang maot na writ of habeas corpus para inipaliwanag kan Blue Ribbon Committee kung no haloy nang nasa kustodiya ninda si Discaya, asin kung ini talaga daan legal o kaya man bako. Mientras tanto nagtauman na sorpresa si Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga sa iyang latest blog na ipahiling an impeachment complaint na ipighanda kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa iyang blog na ipinaluwas kan Oktubre 8, sinabi ni Barzaga na welcome back to the Crocodile Farm, sarong banat sa iyang mga pag-iriba sa Kongreso. Sigon kay Barzaga, ang impeachment na ini nakabase sa pagbalgar sa kumpiyansa kan publiko, mawot niyang halion si Marcos tangarig magpuonin investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ang impeachment complaint ini kaipuhan na isumitir kay House Secretary General tangarig daang opisyal na magibo. Kung idadagos ini ang magiging kainot-inoting impeachment complaint kontra kay Marcos. Si Marcos naman ang nagbuyagyag kan mga alleged anomalies sa flood mitigation projects kan gobyerno. Bilang simbag, nagbilog ang Malacanang kan Independent Commission for Infrastructure tangarig dang imbestigaran ang sinambit ng issue. Mientras tanto, inasigurar ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na ini maatubang sa investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure. Sinabi kan kampo kaini na naresibi na kan dating House Speaker ang imbitasyon gikan sa ICI. Dinagdag pa kaini na ang pag-atubang sa investigasyon tsansa para maipaliwanag ang lado kaini sa pagkakaembwelto niya sa anomaliyang flood control projects. Pahimutikan man kan kampo kan dating House Speaker ang nagluluwas na bareta na ini nagtatago na sa ibang nasyon. Sa padagos pang mga barata sa lado nasyonal, pinahayag ang Bureau of Immigration na presente nindang pig-aaram kung sa irisay sa 33 na personalidad na ipigsairarom sa Immigration Lookout Bulletin Order ang nasa luwas na kanasyon. Sigon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, piglalauman na maaaraman ngunya na aldaw ang listahan kan mga individual na mayo na sa Pilipinas. Ang sinabit ng personalidad, pig-imbestigaran katakod kan sa buot maanomaliyang flood control projects na nagkakantidad nin bilyones pesos. Kabali sa mga pangaran sa ILBO ang nagkapirang mga kongresista, dating opisyal kan gobyerno, asin mga presenteng nasa serbisyo publiko asin iba pang legislador. Mawot kan ILBO na mabantayan ang hiro kan mga embwelto mantang ginigibo ang mas hararom na investigasyon. Ang ILBO inisarong mekanismo kan Department of Justice na ipinapadara sa Bureau of Immigration tangarig na alertohon ang mga immigration officers sa mga individual na may inaatubang na investigasyon o kaya man kaso. Dahil ini o bako ining kaparehas kan hold departure order, alagad nagsiserving patanid tangarig masubaybayan ang pagluwas ka nasyon kan mga naiembwelto. Ang investigasyon pigpanginutan kan Independent Commission for Infrastructure na nag-aaram sa mga flood control projects na subot overpriced ghost projects o kaya daiman tugma sa aktual na implementasyon. Nagkapera sa mga proyekto na pigasabing pigpabulusan pundo nin dakulang kantidad, alagad mayong bastanting ebidensya nin aktual na konstruksyon. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, ikinaugma kan Department of Labor and Employment ang pagbaba kan numero kan mga mayong trabaho digdi sa nasyon. Base kaya sa pinaluwas na datos kan Philippine Statistics Authority na kan bulan na Agosto, igwani na sa 3.9% rate ang numero kan mga mayong trabaho. Ini mas hababa kumpara kan Hulyo na igwang 5.3%,
siring man ka nagtalikod na Agosto 2024 na igwang 4% ang numero kan mga mayong trabaho. Dinagdag pa kan dole na maski na ngani nagkaigwanin dakulang o nindakul na bagyong nag-agi sa nasyon, day pa man giraray nagpakuban ang mga employers na ipadagos ang saindang mga negosyo. Waring barata kita sa lado nasyonal, pagkakarkulong 8,000 na mga infrastructure projects sa bilog na nasyon, ana inspeksyon na. Inisigon sa DPWA Secretary Vince Dizon kan Webes. Sigon ki Dizon, ang pag-examine iniginigibo, pag-inspeksyon, kaibahan ang mga kabuhan kan Philippine National Police para sa Armada kan Pilipinas asin kan Department of Economy, Planning and Development. Pagsumitir ni Dizon ang report sa ICI na kairibas in the DPWA's Undersecretary Arthur Bisnar asin dating PNP Chief General Rodolfo Azorin nangunyan Special Advisor kan Komisyon. Pinahayag ni Dizon na formal na makikipagtabangan ang DPWH sa ICI sa paggamit kan mga personahes kan PNP asin kan Pwersa Armada kan Pilipinas bilang independent validators sa mga investigasyon. Barata na kitangon yan sa lado lokal, sigon sa report kan Department of Agriculture na pigsumitir ki Senator Win Gatchalian ng Ilot and Bicol Region sa may pinakanakol na naipatugdok o na gibong farm to market roads igdi sa nasyon. Mawat kan mga proyektong ini na mapahidali ang pagbiyahe kan mga produktong agrikultural, mapahuros ang gastuson sa transportasyon, asin man mas na matabangan ang mga parauma igdi sa riyon. Sarong positibong lakdang ini para sa pagpauswag kan sektor kan agrikultura digdi sa Bicol Region, asin pagpakusog kan ekonomiya sa mga komunidad. Mientras tanto sa liwat na paglibot kan Cafuerte Medical Teams, nagpasiring man sa barangay Magadap dyan sa Minalabak, bit-bit ang manalain na klase ng serbisyong pangsalud para sa mga taga Minalabak. Ang mga may kamatayan nagkaigwan ng oportunidad na magpahiling sa doktor nin libre asin matawan nin bulong. Ugmahon man ang mga senior citizens na sa libreng maintenance medicines na handog o pigtao sa saindakan Cafuerte Medical Teams. Ang mga badusman, dahil man nagpahuri sa libreng ultrasound, asin man mga vitamina, daradara ang hospital on wheels, natawan man in ultrasound, CBC, urinalysis sa sinibapang diagnostic test. Ang mga taga dyan sa Minalabak na mayo nin bayad. Yaon man ang libreng internet connectivity, hatod kan Camarines Sur free wifi for all program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elray Villafuerte. Waring balata kita sa lado lokal. Tingin kaminar ni Miss Wendalyn Baluis, Mental Health Program Coordinator kan Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang mga taga-media na itulod ang ethical reporting sa mga report na may koneksyon sa mental health. Tinawan doon ka ini ang importansya kan preventive measures tangarig mapamaray ang salud pangkaisipan kan lambang individual. Base sa datos kan World Health Organization kan taon 2021, 71% kan mga tawo sa bilog na kinabahan dahil nakaka-receive kan mental health services asin mantinidong dahil man nabubulong. Katakod ka ini regular na nagkukondusir ang DOH Bicol CHD, katuwang ang mga lokal na gobyerno asin organisasyon kan mga aktibidad araw kan psychological first aid asin mental health support para sa mga apektado kan mga kalamidad asin man stress. Padagos man na tinutulod kan DOH Bicol na maging mayor na prioridad ang mental health sa lambang komunidad asin opisina, siring man institusyon, asin piging kamilar ang publiko na mag-apod sa mental health helpline kan DOH. Barata na kitangon yan sa satuyang kamugtakan kan panahon, sarong panibagong low pressure area ang nasiripan sa distansyang 180 kilometros west-northwest kan Coron, Palawan, base ini sa report kan Pag-asa ngunya na aldaw. Sigon sa ahensya, babaan tsansa na maging tropical depression ang sinabit ng LPA sa mga masunod na oras. Miras tanto padagos na pigbabantayan ang tropical storm Nakri na nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility, alagad posibleng maglaog ngunya na aldaw
asin kun ini dagos ng makalaog sa par, papangaranan ining bagyong Kidan. Mareta na kita ngunyan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Ibinayagyagan mga kapulisan sa United Kingdom na nakipag-alyansa sa terrorist group na ISIS ang suspect na nag-atake sa synagogue duman sa Manchester. Sa sinabitang atake, nagwalat ninduang katawo ang binawian nin buhay asin piraman analugadan. Sigon sa United Kingdom Counter-Terror Police, napig-ako kan suspect na si Jihad al-Shami na mag-apod mo na ini sa emergency service asin nagdeklara na ini na pigsugo kan ISIS. May girumduman inatake kan suspect ang Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue duman sa Manchester. Nag-apod ang 35 anyos na British citizen asin man Syrian descent sa telepono matapos ang pag-adudos kayan sa iyang bihikulo sa mga tawo asin pananaksak kan Oktubre 2. Sa sinamit ng insidente, aksidenteng nabadil kan pulis ang sarong nagada na biktima na 53 anyos. Padagos man ang ginigibong investigasyon kan mga otoridad kung may iba pang mga pag-iriba ang suspect sa ginibo kaining pag-atake. Sa rupang bareta sa luwas ka nasyon, gadan ang 47 gayong tawo matapos na bumbahon kan military ang mga nagkukundusir kan hiro protesta duman sa Myanmar. Nangyari ang insidente sa banwaan kan Changyu sa Central Myanmar kung sa inasa 100 persona ang nagtiripon asin nagkundusir nin protesta. Nagamit ang mga soldados kan motorized paraglider asin naghulog nin bomba. Pon kan taon 2021, pirang ribo na anagadan asin pirang milyon anawaran nin istaran nin huli sa military coup na nagresulta sa civil war sa pagultanan kan militar asin man mga ethnic militias duman. Ayan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Reason why this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, basta bareta, sigurado. Oras mga tugang, igwa na po kitang 36 minutos. Makalis na po ang alas 12. Bueno. Aldaw kita nin Webes ngunyan mga tugang. Mairibahan pa po kita hasta alauna, hindi sa programang Hiran sala, ini po ang sa indong amigo, Yetbo, Boyet Paderes po, sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Marmol, asin man po si Aye Camarote. Welcome po sa programang Hiran sala, pizza 8-9 na kita partner. 9 na kita kan bulan na Oktubre 2025. Kaya perang kimbot na sana matatapos December naman. na. Matatapos ang mapit sa kinsi pa, Pastor. Bako. Mapit sa kinsi pa. Dapat perang kimbot na sana tapos ng Oktubre, Nobyembre, Disyembre yan. Matatapos na ang 2025. Bakong perang kimbot na sana ngaya, pizza kinsina naman. Ipaparahiling kaya ako ni Pastor. Ng malain. Kaya, lagi naman si Pastor, pero may relax. Ilawan mo. Relax lang. Pero Demo. wahi niya sa
buhok niya, sagod na sa naluman. Sa pamaray na udto, kay Sir na Lauro Rivera San Jose, magkasunod ang sa kuyang pares doon niyang ninang, si Ninang Merlin de la Vega, asin man si Ninang Flavel Rosero Llorente. Oo, nakaantabay man sa to si Ma'am Ruth Cledera and si Joy and Mamon. Aram mo ni kung si Joy? Kay Si Joy, itong kataid ta, duman sa Ayo. Itong bubula-bulastog. Kumusta Joy? Maray na uto sa Indo dyan, sa imong mga pag-iribayaong kasain. Yan. Di ko nahiling si sa imong kuyang kasubang kita, di ako nag-ulit dyan. Kumusta na lang? Thank you kan perming pagantabay. Digdi po sa muyang program. Partner, bago kita magpadagos. Ang satuya pala pastor na daily bread. Nalilingaw na kita. Mula sa Roma 16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, sa Hudyo muna at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ay nahahayag ang katuwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Salamat Ma'am Sheila and Pastor Serge Marmol. Mainit po ang satuyang kabugtakan kan panahon di sa Naga. Grabe ang nagray-ray na magsablay. Marami maglaba-laba, magsablay. Ako siguro dahil lang nilo pag sablay ng haraluyan ang kulor puti. Pag sinablay nilo ng haloy ang kulor puti, pag punpunin do kayan, kulor yung brown na yan, matututong. Siguro ako kung mayo akong trabaho, magpaparalabas na ako araw kay ni Mading Merly. Sige sa nagaroan laba ko pag araw kay lang. Mayo na akong panahon sa paglabakan sa kuyang gubing. Dahil ako nakalabak ang gubing ko. Sa gugurang man yung gubing, So sa kuyang mga sayal. Bado, gubing. Mading Merly, sa kuyang mga sayal, si mga samrako. Si sa kuyang kalson. Gwapang mga apod, sarwal. Ang pantalon, sarwal, sagod media pantalon. Yan ang mga shorts, media pantalon, yan. Maray na hapon kay Sir Jingoy Cielo, Sir Japernupia, maray na hapon po. Matotoo partner, may akong panahon maglaba. Kan sa kuyang mga ako, nakakaigwa ko hililuluhan. Iangkas dyan sa motor, darahon dyan sa may kanto kalibuton. Kaya maringanin mo yan tatao ka naman laba-laba, laundry dyan sa laundry shop. Tatao ka naman kaya, dati kan na ko yung pastor, kalakol sa akong bado sa kuyang kuyan, labahan, dinara ko dyan sa may bagong bayan, sur. Mapalaba po niya ako. Uy, may ambugon ako, tasarong sa ako, may pambayad pati. Ay, katahapoton ako kung kaitong naglalaban ako, ang pubcon. Ano niya ako ang pubcon? Ano nga po nga gusto mong pubcon? Ang gagamiton. Oo, gagamiton. Ay, niya ako, talat. Tamay, lalingawan lang ako. Dahil ako, minanumano ko na lang, tali ko aram ang pubcon kung ano. Dahil ko aram, ano niya ako gusto sabihin kang pubcon? At imbis na mapasupog ako, minuli ako ka na lang saka mo minanumano ko na lang saka mo kinukuso kasi ako mapasupog na ako kang pubcon. Sabi ni pubcon ko sabi ni Emmanuel S. Manaog, sir, pantilit sa kakarsunsilyo. Mga idol. Ano yan ni Paul? Ano mo sir si Sir Paul Manaog, board member, makisig na Paul Manaog. Basta ang mga Manaog, si Ton Rinconada, mga taga-buhi iton. Mga taga-buhi, pati itong dating manager kan kuyan, kay libagang kinukuha ng taning mga yung itong yaon dyan sa apon kayan. Itong kinukuha ng taning marriage sa kuyan, itong mga record. Oo, si Sir na kuyan. Iyo, sa dating PSA. Iyo sa PSA. Dati si Manaog. Mayo na pati itong kabutog-butog sa hawak. Iyo.
Bayo lamang siya kabutog-butog sa hawak. Madyang ka ma-interview, sir. Ay, ano to, mapa-interview ako. Nagpo-programa ako naman sa, ano nga ito, Caritas. Sabi Caritas, nasa Caritas na siya. Ay, asa yung sempo niya akong radyo yan. Basta kaya sa Caritas. Ito ang manager na mayo lamang hambog sa hawak. Sige daw, kung may narurumduman ka mong comment daw nindo po, kung may mga, mga ano po ang apera sa luma? Halimbawa, halimbawa nga, itong mga lumang, mga luma ng mga taramon. Ko yan baga, ang luma baga, daan na ngayon. Gusto sabihin daan, bibiglaon mo lang. Ay, ang daan iyang agihan. Tinampo. Bako, ang gusto ko sabihin, luma. Luma ang nga ni. Bicol pa kang luma? Daan na ngayaton. Sa Muya, dyan sa partido, daan. Ay, sabi niya, tugang ko si sa PSA. Gani, mabuot pa gato. Ano nga ni sir, si pangaran ni Sir Manaog, si Sir... Pirmi ko ito nga, na-interview ko talaga to si sir. Kanya pa dyan sa may panganiban si PSA. Pag abot kayo luman, pag transfer na luman sa may kuya, mayo na siya, pero iba naman. Si Aspe na niya, si Sir Aspe. Aspe, taga Magaraw. Iniman, sabi niya si Paul po, de ko bisto. Si board member Paul Manaog. Si Sir na, si pangaran sir ni hermano mo po, Sir Emmanuel, ano nga si pangaran? Si dating PSA head kang Kamsur, Mentz Manaog, Clemente Manaog, si Sir Clemente Manaog. Ang mga Manaog talaga, mga rinkunada yan, hali sa mga parting humble. buhi. Si Paul, taga-buhi talaga, pati itong aki niya, nasigang karakandidato. Yun, mga taga-buhi sila, nag-abuting di, naghali naman sa Santa Ustina East. Gusto mo sabihin, taga Santo Man Santa Ustina si Kuya? Sa Santa Ustina ka rin. Laki pagsapalaran din sa Naga, Pili, diyan sa dapat sa may Palaog kan Airport. Bago ko maglog naman sa gate kan Airport, ayaw din ang residensya na. Ang harong ni Paul, inireklamo na kan kaap, halangkawo na, nasa gil ang krida kan aeroplano. Grabe naman yan. Sa Airport Road. Paglalanding kan aeroplano, nagdadaplis naman ang rida kan aeroplano sa harong ni Punta, alangkawon. Kaya, papatabasan ni Paul sa iyang harong, plano niya patabasan, igibo na lang na second floor. Takon na dahil nahiro ito, magsagyan dyan, magsala sa karkulo ang mga piloto, sumagyan dyan ruida sa rooftop. Grabe naman yan. Okay, paabutan na muna ni maugmang kumpleanyo sa kuyang pinsan dyan sa Taban, Minalabak, Camarines Sur, si Marlon Nevales Obenya. Dapat ang apelyido nindangon yan, Filipino. Dapat. Kaya lang nagkuasin ng apelyido sa ina, Obenya, Marayna Udtujana, ini si Marlon, nasa Capitol, ini sa JSO nagtatrabaho. Marayna Udtupalan kay Vice Mayor Ervin Burha. Kana tinambak Camarines Sur, takasubago hali ako duman, ay dahil siya nakakababa partner, makukulog lang sa MP-ad. Ay tanong niya ako nangyari sa duman sa farm, nasa farm siya. Ay ako yan ngayon, karoon ngayon, hindi ko nga maintindihan din sa kuyang PIAD, basta ngayon nagkulog. Ang pagkulog baga kang PIAD, pwede man nausar mo. Kay Irad. Nausar. So katara mo na luma talaga, usar, ganamit, usar. Iguaman yan, nagkukulog ang PIAD, napasma. Napasma. Binasa kaya. Kay Irad. Bako man ka babayli, kasusumba. Grabe naman yan. Dahil man niya nakakapasman, iba nga nagkakarigos pa. Magparay ka tabi, Vice, ilapot ko siya kung ano ang mga kangangalasan dyan sa sayang banwaan ngaya mayo pa man ngaya. Basta ngaya magbalik ka ngaya, next week kaya tababad ngaya, maray na ni mapaukag na siya. Sabi ko, yan baga siya ako si doktora, tag-agum niya, doktora. Di man totoo mag-ukag. Yan sa Magaraw paukag na. Ay, dyan niya ako, arani ka naman baga sa Raumaga. Magaraw, kalakuli ako na si Ligid.
Ano, yaon dyan ang mga matitinding mga para hilot. Ano, tapos dinumanan ko pa si Kuyan. Interview ko sa bagong pagkaaga sa programa ni Boy Banat, si dating piskal, dating konsihal, Kanaga, si Pilno Rosales, ang barita, putok na ang barita dyan sa Barangay San Felipe, iyo pala din ang mga kandidatong kapitan. San Felipe. Barangay San Felipe, ito na ang kapitan niya, kaya pala dahil nagpaparahiro niya si kapitan, tamalinyada na lang ki Pil. Kaya pala si Pil, dating konsyal, Naga. Dating konsyal sa Naga. Itong mabuot. Taday siya ng kandidato o nadaog siya? Ay naman siya ng kandidato. Ito pinaubaya na luman ki Uying. Ang akin po niya, si Uying na Rosales, si konsyal Uying Rosales. Kaya alangan malalabanan niya si Uying itong akin niya, makandidato lang siya, madalaga na lang siya bilang kapitan kan Barangay San Felipe. Kanakol kayo ni Mabuto partner. Tayo aram ang batas na piskal. Abogado, piskal. Pagkatapos haluin nilang serving konsyal kan siyudad kan Naga. Marami ng digmaan na ilagyan ini si Piskal Rosales, kaya kumbaga sa kalaban papunta pa lang kayo, ako pabalik na. Si Piskal, yun na, nagtutok-tok nga na ako sa bago lumasaro, ang apod ko na, Kapitan! Bako ng Piskal, Kapitan! Ayun, lumuwas itong magayon-gayon ng katabang, sabi, turong pa po ngaya. At saan, balikan na lang yan nito. Kaya, nagtugon ako na, ba't niya ako sa aga, pwede na, amay-amay lang, matatagaling magulay-ulay kami ng haloy. Pabutan naman ni maugmang kumpleanyo si Mabel Castellano dyan sa Tarusanan sa Kamaligan, Camarines Sur. Marina uto sa iyo, Mabel, happy birthday. And Lydia Rodrigo, Marina uto po, salamat ka na pag-antabay digdi. Kasuod belated happy birthday kay dating alkalde Narding Agor dyan sa... Ay, sako yan, Gainsa. Oo, dyan sa Gainsa, Camarines. Natapos na lang ang termino kaya ni Agor. Wala bang nahiling ang lalong kaya. Grabe man. Na-interview ko, buot man ini si Mayor Agor. Umari pa itong ang alkalde dyan, si Kuyan, si Boy 45, si itong amigo kong dating mayor dyan, si Kuyan. Mayor, lingaw lang ako. Itong dating mayor, piniribayan niya. Ligaw ako si Pangaran. Basta ini si Mayor Narding Agor, dahil pag nagdulo ka digdi, matik man yan. Matik ini, saka aram ang ko yan. Proseso. Aram ang proseso. Malante? Aram ni Mayor ang proseso. Belated happy birthday po, Mayor Narding Agor, kan ko yan, gayon sa aram ni Mayor ang proseso pag nagyan ka sa iya. Pero, anong ko yan? Anong atin? Ay, duman pala partner sa nasyon ka na Indonesia. Kakaiba ini. Sa Indonesia, may inaapod na kultura ining Toraja culture na ang kagadanan bako ining the end, death isn't the end, it's only the beginning. Nagpupuon pa lang, akong nagalala, din na ngayon ako, nagpupuon pa lang. When someone kung igwang nagadan, kung may sarong nagadan, dahil sila pagkukonsiderar partner nagadan. But toma cola, o ining inaapod na sick, o may hilang. Ang pamilya kayo ni, nagpapalago sa pag-offer sa endaning food, water, and even cigarettes, yosi. Kaya pay, talingaya, nakakuha lang yan. Ako sinda partner, dahil sinda lulubong. Tamagastos na ang lubong. Pinapaalang sinda. Garo may piglalahid man sinda mga likido, para
marugnak o maagnas ang sa ilang kuyan, Oo. ang sa ilang lawas. Ano? Ang kuya na partner, ang sa ilang lawas, pigpipreserve ninda. As in, ini, halimbawa, nakatindog ka lang nga, aral lang sa imong kuyan, alang sa imong hawak. As in, ini, ipigbubugtak ninda sa laog kan sa ilang harong. Ano? Garo estatwa. Oh, estatwa. Dahil sila nag-isip na ini ganala. Basta ini, nakapreserve sa ilang harong. Kuminsan, years, ano, or even decades, ano, until the family can afford ang pinag-aapod na tambo o rambo solo. O ini inaapod na grand funeral. Ano? Ang problema, partner, sa grand funeral, magastusin na, ang budget nila dyan, dahil mababa sa $500,000 US. Grabe, ano? Pagkatapos, dinusin ang mga Kung bupalo. ko convert sa kwarta ka sa Pilipinas, pera. Ay, ili nga dyan Dahil sa, mo. hindi ko aram pa. Asin man, mabuno partner ng dusi-dusi ng bupalo. Ano, bilang sacrifice, isa-sacrifice ini, asin nagtutubod sinda, na ang mga bupalong ini, iyo ang magiging guide duman sa espiritu kan na nagadaan pasiring sa langit. Hindi pa malang sa ng mga doktrina, no? Bagay, garo ang paglubog igdi ng grand funeral, garo kapistahan man. Ano, pista sa ilang tribu. Ano, magburuno ning baka, ning bupalo, asin uurog masinda. Tapos duman na ibubugtak partner itong sa ilang nagadan na sa diring taho. Ano, every few years during the Manini ritual, the dead are lovingly taken from their coffins, clean, dressed, and fresh clothes, and reunited with the families. Iba man ini partner duman sa ang mga gadan, ibubugtak duman sa ataol, katapos bibita kabitay dyan sa bangin. Iba man ito. Iba man pala dito. Pero di sa to, di pwede iyan tarakton bagaan mga Pinoy. Di pwede sa tatibaad. Biro mo yan, sa loob ng harong. Statwa ka dyan. Dyan tanga na wala gom, sabi ka itong bahay, dyan tanga na gom sa harong. Sa kataburat siro ito, gumad, punitihon niya, pag nahiling ito, kung trip sa sabianan niya, sa kuya niya, ugangan, baad pag naburat si lalaki, punitihon o playing kikon. Dapat marayrahay ang sa ilang pag-istibar sa mga pinaalang na gadan na taho. Ano, ay nagtakot naman kanya, nahiling ko itong saro. Rulubog na ang mata, rulubog na ang ngalimugmugan, pero siya, garo siya itong pinaalang, garo siya tinapa, pigpapaasuhan, kung ano-ano, na mga ritual, para na maalang, iba baga mga ganun, nag-aagdas ang hawak, pero ini, dahil gusto na punas na ibang klaseng likido, tangari sa dahil maagnas ang lawas. Ay, nahihiling ninda. Baka araw digdi sa toya, lulubog. Ako yan, pag nagadan, pag medyo barabad trip, mayo pang gurugastos, apon. Nagmayo man kaya na inaapon. Siyempre, pigdatawan man yan respeto. nin paglubog. Abay, nagwala lang kita ang 4 minutes. Antes po mag-alauna nin hapon. Alauna po si Ate Risa, alas 2, si Bobby Cool, alas 4. Na sa oras na ini, yauna dyan sa luwas. Nagkukaya na. Sa rasyado boxing. Abo niya kayang mag-absent. Abo niya mag-absent. Ang taong dahil nag-absent. Abo mag-absent ni Bobby Cool ta. May mga naghahalat na mga paraantabay. Paraantabay, dahil na sa inuunta ka ng katitex, mga tagahanga niya. Mas kaya maturog-turog na ako, ma-absent, dahil masala ako untukan, ako yan, ma-request ng mga magagayon na surata, arog ka na mga kantang, ako yan, lulabay. Lulabay. Tulog na. Telepon. Yung mga makabagbag daming awiting telepon. Ang panahon ni Pastor Sergs. Telephone. Bueno, Bueno, na kita man para?
Luway-luway na kitang paaraw. Pag alas 4 po si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time Program, alas 4 hanggang alas 5. Ang alas 5 po, and Jesus Yesterday, Today, and tomorrow. Ito si Kuyan, SPO9, Police Officer Kuyan, Henry Carmona, saka si Dodi Cool, mga ex-police ini na aloy nagserbi sa Naga City Police, mga amigong tunay, si Dodi Cool, man si Carmona na AKA sabihin ko pa, boy. Aga na lang. Bueno, mga tugang, salamat sa inyong pag-altabay. Agaliwat, mag-iribanan kita sa buyat pa deres po. Sa Lado Technical, si Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banya, salamat kan sa inyong pag-altabay.